Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carla. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking personal na kwento noong kabataan ko, habang naninirahan pa ang pamilya ko sa isang lugar, sa Masbate. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong pangalan ng lugar na yon, bilang pagrespeto sa mga residente. Kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo sa aking mga naranasan. Kayo na ang humusga. Basta ang masasabi ko lamang ay sariling pananaw ko na pawang katotohanan ang mga nangyari sa akin noong kabataan ko. Bali na sa ika-4 na baitang pa lamang ako noon. At nalalapit na ang araw ng Pasko nang magkayayaan kaming magkakaibigan na mangaroling bilang pangdagdag sa aming panggasto sa araw-araw ng Pasko. At katuwaan na rin namin para makaipon ng pera. Usong-uso pa noon ang mga tansan, gayon din ang mga plastik na bote at lata na ginagamit bilang instrumento ng mga kabataan, habang kumakanta ng mga masasayang pamaskong awitin at nagtutungo sa bawat kabahayan at nangangaroling. Nakakatuwa din kasi sa pandinig ang mga kumakalansing na kagamitan. Pandagdag aliw na rin sa mga nakakarinig. Taong 1993. Mangyaring medyo malayo kami sa bayan o kabisera, kung saan maraming punong kahoy at mangilan-ngilan pa lamang ang mga sementadong bahay. Merong ding daan na walang poste ng ilaw kaya nakakatakot at nakakaligaw kung magagawi ang sino mang residente. Isang ordinaryong hapon, natapos nang ginawa naming mga instrumento sa pagtugtog. Kaya naman naisipan na naming mangaroling sa pagsapit ng gabi. Nagplano na kaming magkakaibigan na magkikita-kita sa ganap na ika-6 ng gabi sa tapat ng puno ng saging malapit sa bahay ni Ernesto. Sumang-ayon kaming lahat bago pa kami maghiwa-hiwalay. Sumapit ang takip silim. Maagap kaming naghapunan ng aking pamilya. Nasasabik na akong dumating ang 6:00. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na mangangaroling kaming magkakaibigan pero sangkatutak na paalala at bilin ang sinabi nila sa akin sa kadahilanan na syempre, natatakot din sila para sa kaligtasan namin noon. Noong mga panahon kasi na yon, ay may mga napababalita na rin na patayan o mga ginagahasang kababaihan sa aming lugar. Pero kahit papano ay nababawan na rin ang krimen dahil na rin sa pag-iingat ng mga residente at palagi ang pagroronda ng mga barangay tanod. Pero hindi pa rin panatag ang mga magulang ko sa ganoong kaisipan. Kung kaya't pinayuhan ako ng aking mga magulang na huwag pupunta sa bahay na hindi namin lubos nakakilala at huwag lalayo dahil baka mapahamak kaming lahat. Binigyan ako ng aking ina ng isang maliit na kahoy na krus. Gayon din ang agwa bendita na ibinigay sa kanya ng kaibigang pari sa dati nilang parokya noong kapanganakan pa lamang niya sa panganay kong kapatid at bago pa lamang sila lilipat sa bayan ng aking ama. Ayon sa kanya, mabisang proteksyon ang mga kagamitang yon kung makasumpong man kami ng mga nilalang. Nagpasalamat ako sa nanay ko at pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanila. Binilinan pa ako ng nanay ko na huwag magpapaabot ng 9:00 ng gabi. Dahil baka abutan pa kami ng mga barangay tanod at masita kaming magkakaibigan. Sumang-ayon naman ako at nagpaalam nun. Masayang-masaya akong nagtungo sa may puno ng saging at natagpuan ko na ang aking 4 na kaibigan. Ako ang pinakabata sa kanilang lahat samantalang si Ernesto naman ang pinakamatanda. Nasa edad 12 na siya sa ika-6 na baitang at medyo sumasapit na rin sa pagiging binatilyo. May dala siyang lata na paglalagyan ng mga perang malilikom namin. Hindi na kami nagtagal at nagtungo na kami sa mga bahay na balak naming puntahan. Isa-isa naming binabaybayan ang bawat kabahayan at mukha namang hindi kami nabigo dahil sa mga halaga ng pera na ibinigay nila sa amin noon.
Meron pa nga na nagbigay ng 50 sentimo, piso, at maging 5 piso na noong mga panahon na yun ay talagang malalaki na ang mga halaga at sapat na para makabili ng maraming mga pagkain. Nangingislap sa tuwa ang aming mga mata sa tuwing nabibigyan kami ng malalaking halaga ng pera, kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat namin sa bawat pamilyang nakakapagbigay pansin sa aming inihahandog na simpleng awitin. Halos nakalikom na kami ng malalaking salapi sa 7 bahay na napuntahan namin, hanggang sa sumapit kami sa isang sementadong bahay. Ang bahay na yun ay yung may kayang tindera na si Aling Marcia. Sa isip namin ay mukhang malaki ang makukuha naming pera sa kanya dahil siyang nagmamay-ari ng malaking tindahan sa bayan. Kung kaya't hindi kami nagdalawang isip na magtungo sa harap ng bakuran ng kanyang bahay. Nangislap at namilog ang mga mata namin pagkakita sa makukulay na patay sinding mga ilaw sa labas ng bahay, gayon din ang mga nakasabit na parol. Naisip namin na baka mayaman si Aling Marcia at siya lamang ang may ganoong dekorasyon sa labas ng kanyang bahay. Maaring hindi kayang makabili ng kanyang mga kapitbahay ng ganoong mga palamuti sa Pasko, kaya kalimitan ng mga bahay ng mga ito ay madidilim ang mga bakuran. Nilakasan namin ang loob at buong puso kaming umawit ng pamaskong awitin. Galak na galak kami ng mga oras na yun kahit hindi pa lumalabas ng bahay ang may-ari. Nagawa naming tapusin ang kanta hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng bahay na yon. Nasasabik na kami sa mga sandaling yon habang nagbubulungan sa kung magkano ang papartihin naming pera. Lumabas si Aling Marcia na pupungas-pungas at bahagyang kinukusot ang kanyang mga namumugtong mga mata. Pagkakita niya sa amin ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naging masungit siya at nagsalubong ang mga kilay. Binulyawan niya kami habang pinagduduro nun. Nabanggit niya sa amin na naistorbo namin ang pagtulog niya kaya hindi siya magbibigay sa amin ng pera. Hindi namin inaasahan ang kasunod niyang ginawa. May lumitaw na 2 malalaking aso sa harapan ni Aling Marcia. Tinanggal niya ang mga kadenang nakakabit sa mga leeg nito. Matapos niyang pakawalan at utusan na habulin kaming magkakaibigan. Nag-umpisang magkahulan ang 2 malaking asong yon, habang tumatakbo patungo sa aming kinatatayuan. Sa sobrang takot namin ay hindi namin napigilang mapasigaw at kumaripas ng takbo. Tumakbo kami sa abot ng makakaya namin dahil sa ayaw naming makagat ng aso. Nakadampot si Hilda ng patpat. Mabilis niya yung inihagis sa direksyon ng mga aso pero hindi pa rin natinag ang mga yon. At lalo pa sila nagpakita ng tapang sa amin. Lalo pang ginalit ni Hilda ang mga aso kaya naman hindi nila kami tinantanan. Nakakuha din kami ng sibat. Matulis ang dulo nun. Binitbit ko yun kung sakali na sunggaban kami ng mga aso at meron naman akong pandepensa sa aking sarili. Binagtas namin ang daan hanggang sa mapadpad kami sa gawing kasukalan. Doon pa lang ay tumigil na sa paghabol ang 2 malaking aso na yon. Napalingon kami magkakaibigan at napansin namin na hindi makalapit sa amin ang mga aso. Tumatangis ang kanilang mga pangil habang nakatingin sa malayong lugar na para bang may kinatatakutan nun. Hindi namin mawari kung anong tinitingnan nila sa dakong kalayuan. Pero noong makalipas ang ilang minuto, ay nag-umpisa ng tumakbo palayo ang 2 malaking aso na yon. Nagkibit balikat na lamang kaming magkakaibigan at kahit papano ay nakahinga ng maluwag. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may nasumpungan kaming bahay. Wala itong kalapit bahay at sadyang napakatahimik ng lugar na yon. Nabakas sa mukha ko ang kakaibang kaba. Kaya inakit ko na lamang pabalik ang mga kaibigan ko pero kumontra sila sa gusto kong mangyari. Nagbaka sakali silang mga aroling doon at baka nga maabutan pa kami ng pera bago kami tuluyang umuwi sa aming mga bahay. Hindi ko nagustuhan ang idea nila pero ayoko namang umuwing mag-isa
dahil baka makasalubong ko pa ang dalawang malaking aso at kagatin ako sa daan nun. Nagtungo kami sa harap ng bahay at nag-umpisa kaming umawit ng pamaskong awitin. Hindi pa man lamang kaming nakakatapos na kumanta, ay biglang may lumabas mula sa pintuan nun. Isa siyang matandang babae na nagtataglay ng makapal at nakalugay na mahabang buhok. Nakasuot ng blusang itim. Namilog ang mga mata niya nang makita ang aming presensya. Sinenyasan niya kaming lumapit at inalok na pumasok sa kanyang bahay at doon na mismo niya ibibigay ang pera sa amin. Mukha naman siyang magiliw at mabait, kaya naman sumunod kami sa kanya. Pagpasok namin ng bahay ay bumungad sa amin ng mahabang lamesang kahoy. Naupo kami sa mga upuan at naabutan namin ng isa pang matandang lalaki. Gayon din ang isang dalaga at binata na abala sa paghihiwa ng mga gulay. May iniabot na mga matamis sa amin ang matandang babaeng yon. Mukhang tuwang-tuwa siya sa amin. Pinipisil-pisil pa niya ang mga braso at pisngi ng kaibigan ko na si Nolan, na noon ay talagang mataba at matatambok ang pisngi niya. Nabanggit ng matandang babae na kami palang magkakaibigan ng unang nangaroling sa kanilang bahay noong gabing yon. At buena mano umano ang aming pagdating. Nagpasalamat naman kami sa kanyang kabaitan sa pagpapatuloy sa amin. Nagawa pa naming magmano sa kanya gayon din sa kanyang ipinakilalang asawa. Kita namin ang pagiging magiliw sa bisita ng matandang babae at inalok pa niya kaming manatili doon ng ilang oras para makakain ng kanilang ihahandang pagkain nun. At dahil likas na matanong at madaldal ang kaibigan naming si Karen, naitanong niya sa matandang babae kung anong ilulutong pagkain dahil talagang nagugutom na siya ng mga oras na yon. Sinenyasan naming tumahimik si Karen. Humingi kami ng paumanhin sa matandang babae dahil sa kawalang galang ng aming kaibigan pero tanging ngiti lamang ang iginanti niya sa amin nun bago siya muling nagsalita. Nasabi niya sa amin na malinamnam na pagkain ang ihahanda nila noong gabing yon. At kasabay nun ay ngumisi ang matandang babae kung saan nawala ang lahat ng itim sa kanyang mga mata. Namuti ang lahat ng yon. Nag-umpisa siyang maglaway. Samantalang lumapit naman sa kanya ang asawa habang hawak ang isang matalas na kutsilyo. At kasabay nun ay nagbagong anyo ang kanilang dalawang anak. Humaba ang dila ng mga ito, pati na rin ang mga kuko. Tinapunan nila kami ng nakakasindak na tingin na tila mga mababangis na hayop nun. Dinambahan ng matandang babae ang kaibigan naming si Nolan. Balak niya sana itong kagatin sa leeg. Mabuti na lamang at hinampas ko siya ng hawak kong sibat nun. Pero nabitiwan ko ang sibat nang biglang sumalida sa akin ang matandang lalaki. Akma na niya akong kakalmutin sa mukha nun. Pinagtulungan siya ni na Ernesto at Hilda kung kaya't nailayo nila ang matanda sa aking harapan. Dali-dali kaming umatras na magkakaibigan sa buong pamilya ng nilalang. Pakiramdam ko noon ay wala kaming kalaban-laban sa kanila dahil wala man lamang kaming hawak na kung ano. At wala din namang magagawa ang hawak kong sibat dahil nabitiwan ko yon. Biglang sumagi sa isip ko ang agwa bendita na ibinigay sa akin ng nanay ko. Gayon din ang kahoy na krus. Kinapa ko yon sa aking bulsa. At bago pa lumundag ang dalaga at binata, mabilis ko yung nabuksan. Iwinisik sa kanilang pagmumuka. Tumama din ang agwa bendita sa leeg, mukha at mga kamay ng mag-asawang nilalanga. Kahit na nasaktan ng dalaga ay pilit pa rin siyang lumapit sa amin nun. Balak niyang hablutin si Hilda kung kaya't hindi ako nagdalawang isip na saksakin siya ng matalas na dulo ng kahoy na krus. Isinaksak ko yun sa kanyang kamay.
bahagya siyang umatras palayo sa amin ni Ernesto. Umangil ito at pilit na binunot ang nakasaksak na krus sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inihagis niya yon. Nagngingit-ngit siya habang tinatapunan ako ng masasamang tingin. Hindi pa noon natatapos ang ilang sandali. Galit na galit ang buong pamilya. Paatras silang naglakad palayo sa aming magkakaibigan. Tila ba natakot sila sa hawak ko na agwa bendita noon, dahil nararamdaman nila ang paso at init sa kanilang mga balat. Nagtipon-tipon kaming magkakaibigan sa isang tabi habang hawak ko pa rin ang agwa bendita. Binantaan ko sila na kung magbabalak pa silang sumalakay ay siguradong uubusin ko sa kanilang mga katawan ang agwa bendita na yon hanggang sa mamatay silang lahat. Tinapunan ako ng masamang tingin ng matandang babae, pero nakita ko na naroroon ang takot sa mga mata ng kanyang asawa at mga anak. Hindi nila magawang makalapit sa amin dahil sa hawak kong panlaban sa kanila. Napangiti ako at naisip ko na mas makapangyarihan ako sa kanila at kayang-kaya ko silang saktan kapag gumawa sila ng maling pagkilos noon. Nilakasan ko ang loob ko sa batang edad dahil nasa bingit kami ng kamatayan. Nagmatigas ang matandang babae. Mas lalo pa niyang ipinakita ang kanyang galit. Dumiretso siya sa pag-atake kaya naman inihanda ko ng sarili ko. Isinaboy ko ang agwa bendita at halos mabasa ang buong mukha niya. Nakita ko kung paano malapnos ang balat niya at umangil siya na pilipit ang boses habang namimilipit sa sobrang sakit. Halos mapaluhod siya sa sahig habang sapo ang kanyang nasusunog na mukha. Nagsiklab naman ang galit sa mga mata ng asawa nito at dalawang anak. Kaya naisip ko na posibleng respakan kaming magkaibigan at patayin kami ng walang kahirap-hirap. Kaya bago pa makalapit sa amin ang pamilya ng matandang babae, mabilis kaming nagtungo sa may pintuan ng bahay at lumabas nun. Nagtatatakbo kaming magkakaibigan at hindi na namin magawang lumingon sa aming likuran. Magkakapit kamay kaming lumabas ng kasukalan habang may nauulinagan kaming mga alulong na mga aso sa hindi kalayuan. Humihingal kaming nakarating sa ilang kabahayan kung saan napalibutan na kami ng mga ilaw sa bawat poste. Doon ay napagtanto namin na nakabalik na kami sa aming teritoryo. Para kaming nakahinga ng maluwag habang hingal na huminto nun. Sumandal kami sa may puno ng mangga hanggang sa may naulinagan kaming mga kumakahol na aso. Lumipas pa ang ilang sandali ay nakarinig pa kami ng mga sunod-sunod na yabag ng mga paa na papalapit sa aming kinaroroonan. Nabahala kaming magkakaibigan na baka nasundan kami ng mga yon. Kaya naman inilabas kong muli ang natitirang agwa bendita at palingalinga kami sa iba't ibang direksyon para malaman namin kung saan nagmumula ang mga yabag na yon. Hindi pa man lang natagalan ay may dumating na grupo ng mga kalalakihang may dalang mga patpat at nakasuot na mga sombrero. Nakauniforme ang mga ito at may dalang 3 mga aso. Pagkakita nila sa amin nun, ay tinanong nila kung saan kami nanggaling at kung bakit nasa labas pa kami ng aming mga tahanan noong gabing yon. Nang maisip namin na mga barangay tanod silang lahat ay bahagya kaming napahiya. Natakot kami na maparusahan kaya naman ipinagtapat namin ang katotohanan. Bago pa kami naghiwa-hiwalay na magkakaibigan ay napagplanuhan naming partihin ng pera sa kinabukasan. Pagkatid sa akin ng barangay tanod sa bahay, kinausap niya ang mga magulang ko bago siya magalang na nagpaalam. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, kamuntik na akong paluin ng tatay ko gamit ang patpat ng kawayan nun. Mabuti na lamang at napigilan siya ng aking ina. Noong mga panahong yon ay mahigpit ang disiplina ng mga magulang sa mga anak. Inaabot kami ng sampal at palos sa iba't ibang bahagi ng aming mga katawan.
Kaya naman natatakot na kaming gumawa ng anumang kalokohan o mabibigat na kasalanan. Tumalima sa isip ko noon ang masasakit at tagos sa pusong pangaral ng aking mga magulang. Kaya naman sa sumunod na araw ay hindi na kami umulit na mga kaibigan ko na mangaroling sa kung saan-saan at abutin ng malalim na gabi sa daan. Nang mapagpartihan namin ng pera ay hindi na kami nangaroling noon. Hinintay na lamang naming sumapit ang Pasko at namasko na lamang kami sa aming mga ninong at ninang. Mas pumabor pa nga yun sa aming mga magulang dahil hindi na kami inaabot ng gabi sa labas ng bahay. Naisip namin na mas mahalaga pa rin ang maging ligtas kaysa mag-asam pa kami ng malaking halaga ng pera mula sa pangangaroling na naging daan para mapahamak kami. Nangako din kaming magkakaibigan sa aming mga sarili na hindi kami gagala at mapapadaan sa bahay na yon. Posibleng ang mag-anak na yon ang dahilan kung bakit may nagaganap na patayan sa aming lugar at maaaring may mga residente na napapadaan sa bahay na yon na nagiging sanhi ng kanilang maagang kamatayan.